Itong San Miguel Beer daw ngayon, ang plano kung sakaling makuha nga nila itong draft pick ng Terra Firma, ay kukuha sila ng isang 7-footer para maging talagang isa pang additional center. Dahil syempre ang SMB ay nagpaplano rin para doon sa future ng kanilang team. Alam naman nila na si Junmar Fajardo, malakas pa yan, MVP candidate, pero eventually ay tatanda rin ito si Junmar at kinakailangan na nilang kumuha ng panibagong big man na magagamit. Kaya nga tumitingin sila na makakuha ng 7-footer na si Quentin Brown kung sakaling siya ay mag-apply dito sa draft. Kaya yan daw ang pinaplano talaga ng SMB ngayon. Kung sakasakali na matuloy ito, pwede natin talagang masabi na magiging malakas yung frontcourt ng San Miguel kung sakasakali na magawan nga nila ng paraan at makuha itong si Brown. Sa ngayon kasi, hindi naman siguro kayo magtataka itong si Quentin Brown. Marami din daw nakukuhang offer sa ibayong dagat para doon na lang siya mag-basketball. So, kinakailangan makumbinsi muna yan ng SMC na magpa-draft dito sa PBA para dito siya makapaglaro. At pangalawa, kinakailangan itong SMC makuha yung draft pick mula dito sa Terra Firma na ngayon ay bibili na nitong Zamboanga Valientes. So, iyan ang pinag-aaralang mabuti ngayon at mukhang masisiguro naman natin na itong SMB gagawin talaga ang lahat para ma-secure yung draft pick at sabihin na rin natin ma-secure na rin itong future ng kanilang team. Kaya mukhang iyan ngayon ang binabalak talaga itong San Miguel na gawin. And kung sakasakali nga na magawa nila ng paraan ito, aba magiging malaking bagay ito para sa SMB kung makuha nga nila ang mga nabanggit na players. Kaya abangan na lang natin kung matutuloy itong plano ng San Miguel na kunin nga itong si Quentin Milora Brown mula dito sa darating na PBA draft. Ang aabangan natin dito, yung draft pick ng Terra Firma, kung ite-trade na ba nila talaga dito sa SMB. Samantala naman ang sister team ng San Miguel, itong Barangay Ginebra, ang pinag-uusapan ngayon dahil nakita na natin na meron talagang skills pala itong si Jason David at pwede nang mabigyan ng playing time. Hindi naman kaya na ito'y senyales na baka itong si Jeremiah Gray naman ang i-trade ng Barangay Ginebra. Dahil sa ngayon, alam nating lahat na ang magiging rotation ng Barangay Ginebra kapag, for example, pwedeng maging itong si RJ Abarientos at itong si Scotty Thompson. Dito, magiging point guards nila. Pagkatapos doon naman sa shooting guard, of course, alam natin nandiyan si Maverick Ahanmisi. So, pwede nilang isama pa dyan si Jason David. Ang problema ngayon, pagdating dito kay Jeremiah Gray kung saan ilalagay. Pwede siyang ilagay sa small forward. Kapalitan siya nitong si Stephen Holt at itong si Malonzo at si Rosario naman dito sa power forward at si Aguilar at si Go doon sa center. Ang problema lang, alam natin, si Coach Tim Cone maikli talaga ang rotation na ginagamit. Alam natin na pagdating ng playoffs, 8 tao talaga ang gagamitin yan. So, tignan natin kung ito si Jeremiah Gray magtatagal pa dito sa Ginebra. At ang isa pang kinakailangan natin consider dito, kailangan pag-isipan na ng Ginebra kung hindi kaya mas mabuti na ito si Jeremiah Gray habang hindi pa nagkakaroon ulit ng malalang injury at may value pa, ay i-trade na nila. Para wag na nilang intayin na ito yung magka-injury pa bago sila gumawa ng trade. Dahil syempre kapag inintay nila yon at nangyari ulit, wag naman sana, pero kung mangyari ulit, bababa na ang value nitong si Jeremiah Gray at wala na silang makukuhang kapalit na yung talagang magiging malakas. Kaya sa tingin ko yan ang pinag-iisipan ngayong mabuti nitong lineup ng Barangay Ginebra kung dapat na ba talaga nilang i-trade itong si Jeremiah Gray o kaya ay hindi na. So maraming pinag-iisipan ngayon itong si Coach Tim Cone. Samantala naman itong PBA dahil nga matutuloy na itong pagbenta dito sa Terra Firma Jeep, marami ang nagtatanong kung susunod na nga ba itong Blackwater Bossing. Alam nating lahat na maraming mga fans ngayon ang gusto na mabenta na rin itong Blackwater Bossing at itong Northport Batampier. Pero sabi nga nila, isa-isa muna. Uunahin muna ma-confirm itong Terra Firma Jeep. Pag natuloy na yung pagbenta dyan, ang susunod naman kaya itong Blackwater Bossing at Northport. Alam natin na itong Strong Group Athletics ay isa doon sa mga kumpanya na interesadong pumasok dito sa PBA at ayon sa mga initial reports, ang gusto raw nitong bilhin ay ang Northport Batampier. Pero meron ding mga lumalabas na itong Blackwater ay for sale na rin. So kung sakasakali na matuloy nga ang pagbenta dito sa Blackwater at Northport, ang magiging tanong na lang dyan kung alin ang pipiliin ng Strong Group. Sa totoo lang, parehong
Maganda naman yung roster niyan dahil sa Blackwater, syempre, nandiyan si Cedric Barefield at si Christian David. At dito naman sa Northport Batangas, si Arvin Tolentino at si William Navarro. So, pwede natin masama, magiging magandang building blocks yan o foundation para sa isang bagong team sa PBA. At alam natin na itong strong group naman, sabi nga nila ay mapera yan, kaya kaya nitong magpatakbo at mag-maintain na isang PBA team. Ngayon, ang magiging tanong na lang kung for example, bilhin ng strong group itong Northport, sino naman kaya ang kukuha dito sa Blackwater? Kaya yan ngayon ang isa doon sa mga pinag-aaralang mabuti ng mga fans dito at pati na ng mga analyst kung matutuloy. Just in case nga na mangyari yan, magiging maganda to para dito sa PBA na rin. At syempre, para masiguro nila na magtutuloy-tuloy na yung magiging performance ng PBA na magiging maganda at balanse na yung mga teams na naglalaro dito at hindi na lang puro SMC at MVP. At ang huli nating balita ngayon, ito nga bang Magnolia Chicken Templados talaga ay gagawa ng paraan para maging mas malakas pa yung kanilang front court. Ang isa raw doon sa tinitignan nila base dito sa mga reports ay ang pagkuha dito kay Gio Ambohot mula dito sa Converge Fiber XS na hindi naman masyadong nagagamit. Parang iyan daw yung direksyon na pinupuntahan ng mga exploratory, ibig sabihin na hindi pa confirmed na pag-uusap nitong Converge at ng Magnolia. Kung sakasakali nga na makuha nila itong si Gio Ambohot, lalalim yung frontcourt ng Magnolia. Ang ugong-ugong ngayon ay baka daw Calvin Abueva for Gio Ambohot or posible na baka si Jerica Hanmisi ang i-trade dito sa Converge kapalit nitong si Gio Ambohot. Dahil naghahanap daw ang Converge ng isa pang additional scorer na magagamit nila at ngayon naman itong Magnolia Chicken Templados isa pang big man. So huwag tayong magulat kung sakasakali nga na matuloy ang ganitong transaksyon kung saan si Gio Ambohot ang mapunta sa Magnolia at ito namang si Jerica Hanmisi ang dalhin diyan sa lineup nitong Converge Fiber XS. Magiging maganda yan para dito sa dalawang panig lalo na at alam natin na itong San Miguel, itong Magnolia at itong Converge parehong gustong maging title contenders hindi lang dito sa Philippine Cup kung hindi maski na sa mga susunod pang mga araw, sa mga susunod pang mga conferences. At yan ngayon ang tinitiyak natin na gagawin talaga nitong kanilang mga koponan. Kaya asahan natin magiging maganda to para dito sa dalawang teams. At sigurado na magiging maganda yan para dito sa kanilang roster. Kaya nga magiging sabihin nating sure ball ito na panalo yung dalawang koponan. Kung sakasakali na magawan nga nila ng paraan at mapalakas yung kanilang sabihin nating line up at syempre magiging good strategy yan para sa dalawa. Shoutout kay Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, kay Katsakino Dokusin, kay Enju, Dexter Domer, pinabati din natin si Anthony Alon, si RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, pinabati din natin si Neil Ora at si Ireneo Salangsang, Michael D at ang iba pa nating taga-subaybay.